Isang hindi kapansin-pansin na luma at sira-sirang pawn shop. Sa gabi, puno ito ng tao. Ngunit hindi ito tumatanggap ng ginto o salapi. Sa halip, tinatanggap nito ang sariling buhay ng bawat customer. May nag-e-score ng 5 taon ng buhay. Para sa isang gabi ng swerte, mayroon ding nagbabayad ng 30 taon ng buhay. Para mapasa anak na babae ang isang buong buhay na swerte. Basta't dumaan sa kamay ng boss. Isang kapalit, maaaring makuha ang swerte, ma-promote at yumaman, pati na ang baguhin ang tadhana. Ito rin ang dahilan kung bakit ang tindahang ito ay hindi kumukupas. At nagdadala ng mga tao mula sa iba't ibang panig na sumasamba rito. At ako ang may-ari ng tindahang ito. 20 taon na ang nakalipas para iligtas ang aking anak na biglang nagkasakit. Ako ay nakipagkasundo sa dating may-ari ng tindahan, ng isang kontratang demonyo, at naging bagong tagapangasiwa, kasabay ng pagkakaroon ng kapangyarihang tanggalin ang oras, at halos walang hanggan na buhay. Ngunit ang kapalit ay, hindi gumaling ang aking anak, at tuluyan nang nawala. Ngayon, tanging ang gintong lampara na ito, ang nag-ugnay sa akin at sa aking anak. Basta't hindi mamatay ang ilaw, buhay pa ang aking anak, at ang panggatong na nagpapanatili sa ilaw, ay ang oras ng iba. Sa oras na ito, kakatapos ko lang isproseso ang 5 taong buhay ng mataas na customer. Habang naghahanda akong dagdagan ang enerhiya ng lampara, biglang muling umaalinggaw ang doorbell. Napatigil ang kamay ko, biglang humarap. Dahil sa sandaling ito, ang ganitong klaseng kampana, ay tumutunog lang kapag may masamang swerte ang customer. Pagkatapos ay itinulak ang pinto. Nakatayo sa pintuan ay isang babae, nakasuot ng maluwag na stripe na hospital gown. Ang kulay ng kanyang mukha ay parang abo. May suot pa siyang nakatagilid na peruka, na nagpapakita ng kanyang kalbo na ani. Ngunit ang pinaka-nakakabahala ay ang kanyang mga mata. Walang takot sa loob nito. Walang kasakiman. Kahit walang pag-asa. Tanging isang nag-aapoy na itim na kabaliwan. Pagkatapos ay lumapit siya sa counter. Tinutukan ako ng titig. Narinig kong dito pwedeng palitan ang buhay. Pinikit ko ang aking mga mata. Nagsuot ako ng monocle. Sa paningin ng salamin, may isang puot na itim na enerhiya sa katawan nitong babae. Nakapaligid sa kanyang baga at buto. Ito ay tanda ng kamatayan. Nagkamali ka ng lugar. Dapat kang pumunta sa lamay o simbahan. Hindi ako nagbebenta ng patay dito. Hindi pa ako patay. Sinabi ng doktor na mayroon pa akong 3 buwan. 3 buwang depektibo. Kahit ang ilaw ko, hindi sapat kahit isang saglit. Umalis ka na. Huwag nang mag-aksaya ng oras dito. Hindi itong 3 buwan. Gusto kong ipagpalit ang 30 taon ng buhay na dapat sana ay akin. Bigla akong naging matalas ang tingin. Dapat sana ay mayroon tayong 30 taon. Advanced lung cancer na kumakalat. Wala kang 30 taon. Kahit 30 linggo ay wala. Sinubukan kong alisin ang kamay ng babae. Ngunit ang kanyang mga daliri ay parang pangkaw. Mahigpit na humahawak sa aking pulso. Nakikita mo, di ba? Huwag ka nang magpanggap, nakikita mo ang mga linya. Nang marinig iyon, may bahagyang umikot sa aking puso. Hindi alam ng karaniwang tao ang tungkol sa mga linya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Habang nagsasalita, nahulog ang gunting sa aking kaliwang kamay mula sa manggas. Handa na sa anumang oras na kumilos. Ngunit sa susunod na sandali, biglang pinakawala ni Linwan ang kamay niya. Pagkatapos ay mariing hinawi ang kwelyo ng pasyenteng suot niya. Tingnan dito. Sa ilalim ng kanyang collarbone, sa lugar ng puso, may nakitang madilim na pulang marka. Mukhang pinaliko, parang isang baligtad na hourglass. Biglang sumikip ang aking mga pupil. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko ang isang kamanghamanghang tanawin. Sa ilalim ng itim na balot ng kamatayan, nakatago ang isang nagniningning, na parang diamante na liwanag. Sa paligid ng liwanag na iyon, may umiikot na gintong enerhiya. Talagang oras iyon, at ito ay purong mataas na kalidad ng oras ng buhay. Ito ay susi ng kapalaran. Ito ay isang napakabihirang katangian. Ang mga taong may ganitong kapalaran, dapat ay mabubuhay ng mahabang buhay, mayaman at masigla, ngunit ang kanyang katawan ay bumagsak dahil sa sakit. Hindi na nito kayang dalhin ang bigat ng kaluluwa. Mukhang nakita mo na. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa bulsa ang isang larawan. Ito si Susu, ang aking anak na babae. Para siyang akin, at ang buhay niya ay parang sira na rin. Ang buhay ay parang sobrang malas. Uminom ng malamig na tubig, nasabit ang ngipin. Nabagsakan ng paso habang naglalakad. Ganito ang kanyang araw-araw. Itinaas ni Linwan ang kanyang ulo at tumulo ang luha. Walang problema kung mamatay ako. Ngunit hindi ko maaring hayaan siyang mabuhay sa impyerno. Ano ang gusto mong gawin? Huminga ng malalim si Linwan. Nagbago ang kanyang tingin. Aking ipinagkait ang 30 taon kong buhay na nakatali. Ibibigay ko pa ang swerte ko sa susunod na buhay. Gusto kong maging ligtas si Susu sa buong buhay niya. Maging isang swerte sa buong buhay. Inilagay ko ang gunting ko. Lumiko at pumunta sa likod ng counter. Ang swerte ay nananatili. Ang pinakamatinding swerte ay nangangailangan ng taong magdadala ng pinakamatinding kapahamakan. Tanggalin ang nakapirming kapalaran. Mamamatay ka agad-kaagad. Wala akong pakialam. Basta mapalitan ko ang kapalaran ni Susu. Mamamatay na ako ngayon. Handa akong mamatay at maglaho ang aking kaluluwa. Bigla siyang lumuhod, at tumama ang kanyang noo sa sahig. Pakiusap, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Iligtas mo si Susu. Kung makukuha ang 30 taon ng purong oras ng buhay, sapat na iyon para magliyab ang ilaw ng 1 taon. Marahil ay makikita natin ang bakas ni Xiaoyu. Ito ay isang tukso na hindi ko kayang tanggihan. Tumayo na, natupad na ang negosyo. Sundan mo mula sa ilalim ng drawer. Kinuha ko ang isang itim na kontrata. Ang kontratang ito ay buong itim.
Ang gilid nito ay parang nasunog, nakalawit. Ito ay tinatawag na dugo na kasunduan. Sa oras na matapos ang transaksyon, ang iyong buhay ay magtatapos. Alam ko, walang pag-aalinlangan na kinagat ni Linwan ang kanyang daliri. Malakas itong pinindot. Sa susunod na segundo, nagliwanag ng pula. Ang itim na kontrata ay biglang nagliyab. Naging dalawang sinag ng pulang liwanag. Isang sinag ang pumasok sa noo ni Linwan. Ang isa naman ay pumasok sa aking palad. Pagkatapos ay dinala ko si Linwan sa loob ng tindahan. Sa gitna ay may malamig na tanso. Sa paligid ay nakasabit ang napakaraming orasan na umiikot ng mabilis. Inutusan ko si Linwan na humiga sa kama. At pagkatapos ay nagsuot ako ng espesyal na leather gloves. Hawak ko ang mga pilak na gunting. At isang gintong mahabang karayom na puno ng mga simbolo. Susu! Mahal ka ng ina. Hindi pa natatapos ang sinabi ni Linwan. Napasok na siya ng mahabang karayom. Yung madilim na pulang marka. Isang matinding sigaw ang biglang umabot sa buong pawn shop. At sa aking paningin, kasabay ng pagpasok ng mahabang karayom. Yung itim na usok sa dibdib ni Linwan. Sinasalungat na punit-punit. Nagniningning na gintong liwanag ang sumabog. Mabilis kong ginagalaw ang aking mga kamay. Naghahanap sa daloy ng enerhiya ng pinakapusong sinulid ng buhay. Mabilis kong ginupit ang sinulid na ginto gamit ang gunting. Kasabay nito, tumigil ang sigaw ni Linwan. Ganap na nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit wala akong oras upang humabol. Kundi nakatingin sa gintong bola sa aking kamay. Nararamdaman kong parang nasusunog ang aking palad. Ang lakas ng enerhiya. Napakalinis ng enerhiyang ito. Napakalakas. Kailangan itong ilabas agad. Kung hindi, sisirain ito ang buong pawn shop. Pagkatapos, agad kong kinuha ang isang piraso ng jade na handa sa tabi. Pilitin na ipasok ang liwanag sa jade pendant. Sa sandaling ang liwanag ay halos ganap ng sumanib sa jade pendant. Biglang lumabas ang isang pulang sinulid, na may kakaibang amoy ng dugo. Agad na tumama sa isang direksyon sa kawalang hanggan. Ano ito? Agad na nagulat. Ayon sa mga patakaran ng pantay na kapalit, si Linwan ay nagbigay ng buhay. Si Susu ay nakakuha ng swerte. Ito ay isang closed loop. Ngunit ang biglang lumitaw na pulang sinulid ay nangangahulugang kailangan ng isang ikatlong partido upang tanggapin ang mga side effect ng pag-iingat ng enerhiya. Iyon ay ang mga malas na nakaiwas si Susu, na dapat ilipat sa ibang tao. Aking inabot ang pulang sinulid ng walang isip. Nais kong makita ang dulo nito. Ngunit sa sandaling humipo ang daliri ko sa pulang sinulid. Isang malabong larawan ang lumitaw sa isip ko. Ito ay isang madilim at basang basement. Isang payat na anino ang nakaluhod sa sulok. Nanginginig. Biglang huminto ang tibok ng puso ko. Yung damit. Ito ang huling regalong pangkaarawan na binili ko para kay Little Fish. Yung estilo noon, 20 taon na ang nakalipas. Pero nang gusto ko pang mas malinaw tingnan, biglang nabasag ang larawan, nawala ang pulang linya sa kawalan. Yung jade pendant ay bumagsak din sa lupa na may tunog. Nagpapalabas ng malambing at banal na liwanag. Natapos na ang transaksyon. Ngunit ako'y nananatiling nakatayo sa aking pwesto. Basang-basa ng malamig na pawis ang aking likod. Yung malas na nagdadala ng bigat ng kapalaran. Ito ba ay ang aking anak na nawala ng maraming taon? Kaya't ang bawat swerte ni Susu ay nakasalalay sa pagkuha ng buhay ng mga isda. Hindi ito maaaring mangyari. Ako mismo ang pumirma ng utos na habulin ang sarili kong anak. Bumulong ako sa sarili. Ang mga daliri ko ay nanginginig ng labis. Sinubukan kong hawakan ang jade pendant. Ngunit sa sandaling malapit na itong maabot ng mga daliri ko, parang na-electrocute ako at umatras. Bilang isang batikang tagahuli ng oras, mas alam ko ang kalupitan ng mga patakaran kaysa sinuman. Kapag natapos na ang kasunduan, magsasara ang kadena ng sanhi at bunga. Kung ang taong magbabayad ng halaga ay talagang si Xiaoyu. Kung gayon, bawat pagdampi sa jade pendant ay maaaring magdulot ng butterfly effect na magdadala ng hindi alam na kapahamakan sa aking anak sa malayo. Ngunit sa puntong ito, kailangan kong kumpirmahin ang susunod. Huminga ako ng malalim at humarap sa pader ng mga dokumento sa loob ng tindahan. Ang pader na ito ay may taas na 5 metro, na puno ng mga itim na balat na mga dokumento. Bawat dokumento ay kumakatawan sa isang transaksyon at kumakatawan din sa landas ng kapalaran ng isang tao. Pagkatapos, kinuha ko mula sa pinakamataas na bahagi ang isang alahas na brass compass na puno ng alikabok. Hindi ito ginagamit para sa feng shui, kundi para sukatin ang taon. Ang langit ay pang-akit. Ang lupa ay tagapamagitan. Dugo ang humahanap ng landas. Kinagat ko ang dulo ng aking dila. Isang patak ng purong dugo ang sumabog sa kompas. Sa isang iglap, ang karayom ng kompas ay nag-umapaw sa pag-ikot. Naglalabas ng matalim na ingay ng pagkikiskisan. Pagkatapos ay itinapon ko ang isang hibla ng buhok ni Linwan. Sa butas sa gitna ng kompas, kasabay ng pagyanig ng kompas, isang ilusyon na screen ang nabuo sa kalangitan. Lumilitaw sa screen ang First People's Hospital sa Haicheng. Malakas na ulan. Isang batang babae na nakasuot ng luma at rosas na damit. Nakatayo sa ilalim ng bubong, nanginginig sa lamig. Naghihintay sa pagbabalik ng nanay na may candy. Ayon si Susu. Agad na. Nagbago ang mga larawan sa liwanag. Ang luma at sira-sirang billboard sa harap ng ospital. Sa ilalim ng malupit na hangin, ay nagbigay ng nakakabinging tunog na nakakapangilabot. Ang ilang kalawang na tornilyo ay sa wakas na pagod na. Biglang sumabog at lumipad palabas. Ang mabigat na billboard na toneladang bigat ay biglang bumagsak. Ang pagbagsak nito ay diretso sa kinalalagyan ni Susu na nakaluhod sa lupa. Nang makita ko ito, agad akong sumigaw. Kahit alam kong hindi maririnig ng kabilang panig. Ngunit sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, parang naakit si Susu sa isang pusa na nagdaraan lang. Nang walang kaalaman, kumilos siya ng isang hakbang pasulong. Boom! Malakas na tunog ang umabot sa langit.
Nagliparan ang alikabok. Doon bumagsak ang billboard. Nasa 2 sentimetro lamang mula sa sakong ni Susu. Natakot si Susu sa malakas na tunog at naupo sa lupa. Nakatitig siya sa nakabaluktot na billboard sa harapan niya. Walang kaalam-alam na kakalapit lang sa kamatayan. Ito ang tinatawag na ganap na swerte. Ito ay isang sapilitang baluktot ng posibilidad. Ngunit sa susunod na segundo, ang pinakakinabahan kong bagay ay nangyari. Sa sandaling umiwas si Susu sa billboard, nasa sulok ng pawn shop, ang ilaw na nag-ugnay sa buhay ni Tang Xiaoyu. Biglang naging madilim na berde na parang kalunos-lunos. Pumutok pa ang kandila at naglabas ng isang spark. Sa parehong oras, naganap ang pagputol sa screen sa harap ko. Parang telebisyon na sinalanta ng malakas na interference. May isang larawan na pilit na pumasok. Ito ay isang ibang espasyo. Madilim at basa. Puno ng amoy ng langis at amag. Ito ay isang iligal na pabrika. Ilang hanay ng kalawangin na makina ang umuugong. Sa huli, nakatuon ang kamera sa isang sulok. Isang batang lalaki na mukhang 7 taong gulang ay nahihirapang nagdadala ng isang kahon ng mabibigat na piyesa. Nakasuot siya ng maruming uniforme. Puno ng pasa ang kanyang pulso. Kahit hindi ko makita ang kanyang mukha, agad ko siyang nakilala dahil sa pulang nunal sa likod ng kanyang lid. Si Xiaoyu ay aking Xiaoyu. Nasa tabi ni Susu. Sa parehong segundo nang bumagsak ang billboard. Sa itim na pabrika, na nakasabit ang mga kadena sa kisam. Biglang naputol. Diretsong tumama ng malakas sa kaliwang binti ni Xiaoyu. Agad siyang nawalan ng malay. Dito tumigil ang larawan. Hindi na kayanan ng kumpas ang pagsalungat ng puwersang ito. Sumabog ito sa isang malakas na tunog at naging pira-piraso. At ako ay nanatiling nakatayo sa aking kinalalagyan. Lahat ng dugo ko ay nanlamig. Ang tinatawag na balanse ng kapalaran ay hindi simpleng paglilipat ng enerhiya. Ito ay isang tiyak na malupit na mekanismo ng kapalit. Lin Wan. Ikaw, baliw na babae. Para iligtas ang iyong anak na babae, ginawa mong kapalit ang aking anak na lalaki. Sinira ang kontratang bagay. Matatapos ang transaksyon. Ngunit sa sandaling itinaas ko ang jade pendant, ang matinding sakit ay tumusok sa aking puso. Ito ay isang babala mula sa oras. Ang papuri at siraan ay naglaho. Si Little Fish ay nakaranas ng karma na bumalik sa kanya. Direktang naglaho sa hangin. Huwag bumagsak. Kapag nahulog ang anak, tiyak na mamamatay. Kung hindi mahulog ang anak, mas mabuting mamatay. Nakatumba ako sa upuan. Nakatingin sa ilaw ng buhay na patuloy na nagliliyab. Ang apoy ay halos naglalaho na, natira na lang ay isang patak ng berdeng liwanag. Iyon ang senyales ng maliit na isda na nahihirapan. Alam kong kailangan kong gumawa ng isang bagay. Ang kapalaran ay dapat mapanatili. Dahil ang swerte ni Susu ay nagdudulot ng malas kay Xiaoyu. Ano naman ang mangyayari kung malas si Susu? Ito ay isang mapanganib na ideya na sumusubok na linlangin ang mga patakaran. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Pagkatapos ay tumayo ako. Lumapit ako sa pil ng mga gumagalaw na orasan. Pumili ng isang orasan na may itim na balot, na may kakaibang disenyo. Walang mga kamay ang orasan na ito. May nakadrawing na umiiyak na mata sa orasan. Ito ang orasan ng malas. Ipinapaikot ko ang spring sa likod ng orasan. Kasabay nito, kinuha ko ang isang kalawangin na barya mula sa drawer. Ito ay isang barya ng malas. Pagkatapos, nagdasal ako gamit ang 2 kamay. At inangat ang barya ng malas sa itaas ng orasan ng malas. Isang ulap ng abo ang pumasok sa kawalang hanggan. Patungo kay Susu na nakatulala sa harap ng ospital. Matindi kong tinitigan ang ilaw ng aking buhay. Kung tama ang teorya, sa sandaling malas si Susu, dapat ay lumiwanag ang ilaw ng maliit na isda. Ito ay isang pagsusugal na gumagamit ng buhay ng 2 bata bilang pusta. Ako ang dealer. At wala na akong hawak na baraha. Sa labas ng unang People's Hospital, nakatayo pa rin si Susu sa lupa. Pinalibutan siya ng mga tao at pulis na naguguluhan. Talagang swerte ng batang ito. Kung lumihis lang ng 1 milimetro, wala na siya. Narinig ko, bagong namatay ang kanyang ina sa loob. Noong panahong iyon, isang itim na may batch ang dahan-dahang huminto sa tabi ng kalsada. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang mag-asawang nasa gitnang edad na nakabihis ng marangya ang bumaba. Ang lalaki ay si Lin Guodong, ang pinakamayaman sa Haicheng. Ang babae ay si Chen Yun, na sa mga sandaling ito ay namumugto ang mga mata. Mahigpit na hawak ang isang pahayag ng paghahanap. Ang kanilang nag-iisang anak na babae ay nawala 1 linggo na ang nakalipas. Hanggang ngayon ay wala pang balita. Ngunit nang makita si Susu, para bang tinamaan ng kidlat. Little Ya. Nanginginig ang boses ni Chen Yun. Itinulak ang tao at pumasok. Little Ya. Susu, tumaas ang ulo niya. Yung malinis ngunit may luha sa mata niyang malaki. Kasing-kasing ng anak na nawala kay Chen Yun. At mas nakakatawa pa. Sa kaliwang mata ni Susu may mitsa rin ng luha. Sa eksaktong lugar, biglang napasigaw si Chen Yun. At niyayakap si Susu ng mahigpit. Aking anak. Sa wakas natagpuan kita. Tita. Hindi ako. Ikaw nga, ikaw nga. Ikaw ang anak na ibinigay sa akin ng langit. Umiiyak si Chen Yun ng labis. Si Lin Guodong sa tabi ay namumula rin ang mga mata. Sa pagganap ng mainit na eksenang ito, isang kulay abong hangin. Ang tahimik na sumalakay mula sa kawalang hanggan. Iyon ang aking itinagong kapalaran. Ang kanyang layunin ay simple. Hayaan si Susu na makapagsalita habang natatapakan ang isang matulis. Piraso ng bakal at makakuha ng kaunting sugat. Ang sugat na ito ay hindi nakamamatay. Ngunit sapat na upang makaramdam ng sakit at magdugo. Ang abo ay mainat na niyayakap ang paa ni Susu.
Sa oras na iyon, hinahatak ni Chen Yun si Susu upang tumayo. Sa ilalim ng kanyang paa, tiyak na napasok niya ang isang matalim na piraso ng salamin. Ah! Sa malayo, sa pawn shop, natuwa ako sa loob ko. Ngunit sa susunod na segundo, itinaas ni Susu ang kanyang paa. Ang piraso ng basag na salamin ay hindi nakabasag ng kanyang balat. Sa halip, may nahulog na bagay sa ilalim ng kanyang sapatos. Ito ay isang singsing. Ito ang aking singsing. Ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ito ay aksidenteng nawala niya sa gitna ng kaguluhan. Diyos ko! Ikaw ba ang anghel na ipinadala ng langit? Pag-uwi namin ni nanay, hindi namin kailanman hahayaang makaranas ka ng kahit kaunting sakit. At sa pawn shop, bigla akong sumuka ng dugo. Ito ay ang pagbawi ng kabiguan. Nanghihintay ako ng walang malay sa kampana ng kapalaran. Ang malas ay napalitan na. Ang umiiyak na mata sa orasan ay biglang pumutok. At naglabas ng itim na likido. Ito ba ang tunay na takot ng perpektong koy? Anumang negatibong enerhiya na susubok na umatake sa kanya, ay sa pilitang ikot ng mapanlikhang kapalaran. At magiging isang kapaki-pakinabang na pagkakataon. Ngunit ang enerhiya ay nananatiling pareho. Ang malas na aking itinapon kanina ay hindi nawala. Nabugaw lang siya. Saan siya nabugaw? Nanginig ako at lumingon sa ilaw ng aking kapalaran. Ang berdeng apoy na dati mahina na. Biglang parang nabasa ng malamig na tubig. LCCU. Halos tuluyang nawala ang liwanag. Ang wick ay nanginginig ng matindi. Ang liwanag ng apoy sa sandaling ito ay naging itim na parang tinta. Iyon ang kulay ng kamatayan. Hindi. Parang nababaliw ako na tumakbo papunta rito. Pinrotektahan ko ang ilaw gamit ang aking mga kamay. Sinubukan kong ibuhos ang aking sariling lakas ng buhay para mapanatili ito. Samantala, ang maliit na isda na kakagising lang ay hinila siya ng boss sa sulok. Gusto sanang gamutin ng boss ang sugat niya. Kasi isa rin siyang manggagawa. Sa sandaling nawala ang malas ko ng binaril ni Susu. Biglang nag-short circuit ang kuryente sa pabrika. Sumabog ang mga spark ng kuryente. Tamang-tama na tumama sa mga nakalagay na madaling masunog na kemikal. Explosion. Ang apoy ay sumiklab sa langit. Ang pinagmulan ng apoy ay nasa kalahating metro mula kay Xiaoyu. Agad na nilamon ng matinding apoy ang sulok na iyon. Kahit na si Xiaoyu ay nasa estado ng pagkakakoma. Ngunit ang sakit ng balat na nasusunog ay 100% na naiparating sa akin sa pamamagitan ng koneksyon ng kaluluwa. Sa aking braso, biglang lumitaw ang malalaking paltos. Naging itim ang balat na naglalabas ng masakit na amoy. Ngunit hindi ko nararamdaman ang sakit. Tanging ang kawalang pag-asa lamang ang nararamdaman ko. Natalo ako, talong-talo. Mas mapalad si Susu. Mas malala ang sitwasyon ni Xiaoyu. Lalo akong nakakaabala. Mas mabilis mamatay ang isda. Ha 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 ha. Dahil hindi pinapayagan ng mga patakaran na saktan ko siya. Dahil tiyak na gagamitin ng kapalaran ang anak ko bilang salot. Pagkatapos ay pumunta ako sa likod ng counter. Binuksan ko ang isang hindi pa kailanman nabuksang safety deposit box. Walang ginto o kayamanan sa loob nito. Tanging isang baril lang. Ito ay 100 taon ng mga may-ari ng pawn shop na ginamit upang parusahan ang mga lumabag gamit ang espiritual na baril. Bilang karagdagan, mayroon ding isang relo na may panggulong baliktad na bumabaligtad sa oras. Ito ay isang ipinagbabawal na bagay ng pawn shop. Ang halaga ng paggamit nito, ito ay ang kaluluwa ng gumagamit na nasusunog. Maari nitong ibalik ang oras sa isang partikular na lugar. Kahit na pwede nitong pwersahin ang pagputol ng ugnayang sanhi at bunga. Ngunit ang resulta ay, ang gumagamit, maaring mawasak ng agos ng oras at maging tanga. O tuluyang mawala sa kasaysayan. Wala akong pagdududa. Kunin mo ang relo at isabit ito sa lig mo. At ilagay ang malamig na baril sa iyong biwang. Dahil hindi gumagana ang malalayong panghihimasok. Dahil ang mga patakaran ay nagpoprotekta sa batang babae. Kaya't lumapit ka sa batang babae. Gamitin ang pisikal na paraan upang suriin. Kung saan ang hangganan ng ganitong swerte. 2:00 ng umaga. Yun ding villa area. Nakatayo ako sa harap ng pintuan ng villa. Tumingin ako sa orasan na nakasabit sa aking dibdib. Ang mga kamay ng orasan ay mabilis na nanginginig ng pabaliktad. Ito ay babala ng oras sa akin. Sa unahan ay isang high energy reaction zone. Mayroon akong 0 minuto. Bumulong ako sa aking sarili. Ito ang aking sapilitang pagsisimula ng limitasyon ng gray na larangan. Pagkatapos, kinuha ko mula sa aking bewang ang baril na pangwasak sa espiritu. Itim ang katawan ng baril. May mga madilim na pulang guhit na dumadaloy dito. Basta't ang target ay tinamaan. Ang oras ay agad nalilinisin. Dahil ang pisikal na pinsala ay magiging anyo ng kapalaran. Kaya't direktang burahin ang oras, di ba? Hindi ko pinaniniwalaan na ang sumpa ni Linwan ay kayang pigilan ito. Buksan ang larangan. Sumipa ako. Isang walang kulay na alon ang agad na kumalat. Sa lugar na dinaanan ng alon, agad na huminto ang oras. Parang multo akong dumaan sa nakatigil na pinto. Diretso akong pumunta sa harap ng pinto ng bala. Pagkatapos, iniunat ko ang aking kaliwang kamay. Inilapat ko ito sa salamin. Mula sa aking palad, lumabas ang isang ulap ng kulay abong usok. Agad na naging malabo ang salamin. Pagkatapos ay naging alikabok ito. Pumasok ako sa kristal na palasyo. Lalo pang tumindi ang aking pagnanais na pumatay. Ang karangyaan dito at ang sulok ng itim na pabrika ay bumubuo ng isang impyernong kaibahan. Pagkatapos, ayon sa gabay ng kumpas, unti-unti akong umakyat sa ikalawang palapag. Sa pinakaloob na silid, ay isang kulay rosas na doble ng pinto. Binuksan ko ang pinto. Malaki ang silid, parang isang mundo ng kwento. Punong-puno ng mga lace na manika at lobo. Sa gitna ng kwarto, sa malaking bilog na higaan ng prinsesa, mahimbing na natutulog si Susu, kasama ang isang malaking teddy bear sa kanyang braso.
Lumapit ako sa tabi ng kama. Dahan-dahang itinaas ang utos na baril. Nakakapit ang daliri ko sa gatilyo. Namumula ang kasukasuan dahil sa puwersa. Ngunit sa sandaling handa na akong pindutin ang gatilyo, biglang may pagbabago. Sa oras na nakahinto, dapat na tahimik si Susu. Biglang umikot siya. Nalaglag ang teddy bear na nasa kanyang braso. Tama lang na natakpan ang kanyang ulo. Hindi ito possible. Sa gray na lugar, maliban sa mambabala, dapat lahat ay nakapirmi. Nagulat ako sa aking isip, ngunit hindi ako nag-atubili. Ang lakas ng pana ng pagkawasak, sapat upang tumsa kumot at teddy bear. 4 na gatilyo na pinindot. Isang itim na sinag ang biglang lumabas. Ngunit sa loob ng 0.01 segundo bago lumabas ang itim na liwanag, ang buong matalinong sentral na sistema ng air conditioning sa silid biglang nagkaproblema, at ang lakas ng hangin ay biglang umabot sa pinakamataas. Isang malakas na malamig na hangin ang humihip patungo sa ulunan ng kama, at ang isang sulok ng kumot ay may isang maluwag na balahibo. Sa ilalim ng malakas na hangin, ang balahibong iyon ay lumipad sa harap ng aking baril. Ang itim na liwanag ay tumama sa balahibo. Ayon sa pisika, dapat natum ang mga balahibo at magpatuloy. Ngunit may kaunting bagay na dumikit sa balahibong iyon. Noong natutulog si Susu, kumain siya ng cake, at aksidenteng nadaganan ng kaunting salamin na icing. Nabuo nito ang isang perpektong salamin. Nawala ang liwanag. Nagkaroon ng isang hindi pangkaraniwang pagliko ng liwanag. Tumama ito sa isang salamin sa ibabaw ng bedside table. Biglang sumabog ang salamin. Ang itim na liwanag na na-refract ay hindi nawala. Nagsimula siyang magpasabog sa loob ng kwarto. Direktang tumama ang itim na liwanag sa puso ko. Napakabilis ng reaksyon ko. Bigla akong umatras. Kasabay nito, pinatakbo ko ang oras. Sinubukan kong iwasan ang nakamamatay na siko. Pero ang itim na liwanag ay dumaan pa rin sa kaliwang braso ko. Nabahala akong nadiskubre. Ang balat sa labas ng aking kaliwang braso ay naging wala na. Ako'y umuwol ng bahagya. Yumuko sa isang tuhod. Sa mismong sandaling ako'y nasugatan. May matinding sakit na sumabog mula sa aking kaluluwa. Dahil ang pana ng pagkawasak ay isang kasangkapan ng batas ng sanhi at bunga. Ang kanyang pagbabalik sugat ay kasing tindi rin ng batas ng sanhi at bunga. Biglang pumasok sa aking isipan ang isang larawan. Sa itim na pabrika, nawala na ang malaking apoy. Ang nasunog na isda ay nakahiga sa lupa, humihingal. Biglang ang kalawangin na beam sa itaas ng pabrika. Ang kalawangin na beam sa itaas ng pabrika. Ang kalawangin na beam sa itaas ng pabrika. Biglang naputol ng walang babala. Isang bakal na baras ang bumagsak ng tuwid. Diretso itong tumago sa kaliwang balikat ng maliit na isda. At eksaktong pareho ng aking sugat. Hinahawakan ko ang aking kaliwang braso. Nakadikit ako sa kama ni Susu, nagdurusa at nakaluhod. Muli akong nabigo. Sa oras na ito, dumating na rin ang oras ng gray na lugar. Kasabay nito, sa wakas ay tumugon ang alarm system ng villa. Ang matinis na tunog ng alarma ay biglang umabot sa kalangitan. May galaw sa ikalawang palapag, nahuli ang mamamatay tao. Hawak ko ang aking kaliwang braso na unti-unting nawawala. Nang hihina akong tumayo, hindi ko na siya mapapatay ngayon. Kung hindi ako aalis, baka dito na ako mamatay. Nang ako'y handang tumalon sa bintana, bigla akong naakit ng isang bagay sa sulok ng pader. Ito ay isang gray na isang mata na kuneho. Ang mga mata ay nakatahi gamit ang mga buttons. Biglang ang aking mga pupil. Ang kunehong ito ay eksaktong araw bago nawala si Xiaoyu. Ako mismo ang nagtahi nito para sa kanya. Bakit ito nasa silid ni Susu? Kilala ba ni Lin Wan si Xiaoyu? Hindi. Impossible. O sabihin mo. Bigla akong lumingon. Tumingin sa isang family portrait sa bedside table. Sa larawan, si Lin Goodong ay mahabagin na niyayakap si Susu. Isang nakakatakot na ideya ang sumabog sa isip ko. Agad kong kinuha ang isang mata na kuneho sa sahig. May isang linya ng maliliit na titik na nakasulat gamit ang ballpen sa likod ng kuneho. Ito ay isang munting tala ni Xiaoyu. Para kay tatay. Pag-uwi ko, pagkatapos kong basahin, biglang blanko ang isip ko. Sino kaya ang may-ari ng yaman sa Haicheng? At may direktang kaugnayan ba siya sa mga nagkidnap kay Xiaoyu? Baka nasa isang sulok lang ng bahay na ito si Xiaoyu. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Ilang armado na bodyguard ang pumasok ng bigla. Bang, bang, bang. Sumisibol ang mga bala. Hindi ako umiwas. Sa aking mga mata, mas nag-aalab ang apoy kaysa kanina. Hindi ko papatayin si Susu. Dahil nakakita ako ng mas mahalagang layunin. Bigla kong pinindot ang relo sa aking dibdib. Hindi ito para sa pag-atake, kundi para makatakas. Pagbabalik tanaw ng oras. Sa susunod na segundo, may umiikot na buhawi sa paligid ko. Tumama ang bala sa buhawi. Lahat ay napigilan. Pagkatapos ay bumalik sa pader. Sa takot na mga mata ng mga bodyguard, ang aking anyo ay nagbaluktot at humaba. Sa huli ay naging isang kulay abong liwanag, na nawala sa dilim ng gabi. Hindi ako tumakas ng malayo, kundi parang isang butiki, na dumidikit sa labas ng villa. Umakyat sa ikatlong palapag. Pumasok ako sa isang terasa sa ikatlong palapag. Dito ay ang patay na anggulo ng paningin. At sapat na ang madilim na anino pagkatapos ng ulan. Nakayuko ako sa malamig na pader na marmol. Nanginginig habang hinahaplos ang isang mata na kuneho. May amoy pa rin ng maliit na isda dito. Ito ay halo ng langis ng makina at takot. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Ang kasalukuyang sitwasyon ay, una, si Susu ay may sobrang swerte. Hindi siya pwedeng mapatay at ang pinsala ay mapupunta sa maliit na isda. Pangalawa, inampon ni Lin Godong si Susu. Pangatlo, lumitaw ang personal na alahas ni Little Fish sa pamilya Lin. 3 puntong ito ay nag-ugnay sa isang linya. May iisang katotohanan lamang. Tumaas ang ulo ko.
Tumingin sa silid na konektado sa terasa. Ito ay isang silid aklatan. Malaking salamin na may nakapikit na kurtina. Ngunit may isang maliit na puwang. May dilaw na ilaw na nanggagaling sa loob. Mayroong tao na nagsasalita. Pinigilan ko ang aking paghinga. Lumapit sa puwang na iyon. Ang silid-aralan ay pinalamusya na parang silid-aralan ng isang emperador. Sa likod ng malaking mesa, naupo ang isang lalaki. Siya ay si Ling Guodong. Hawak niya ang isang baso ng pulang alak. Nagsasalita sa kabilang dulo ng telepono. Yung batang si Susu. Matulog ng mahimbing ngayong gabi. Walang takot. Anong mamamatay tao? Yesi, wag mo nang alalahanin siya. Walang makakapatay kay Susu. Basta't nandyan pa ang pinagkukunan ng enerhiya. Siya ang hindi matitinag. Paano nalaman ni Ling Guodong ang pinagmumulan ng enerhiya? Alam kaya niya ang buong mekanismo nito. Parang nagtatanong sa kabilang linya kung ano ang sinabi. Nainis si Ling Guodong at pinutol niya ang usapan. Wala na akong pakialam kung buhay o patay si Xiao Zhu. Basta't may hininga pa siya. Hanggat hindi pa siya namamatay, panatilihin mo siyang nakasuspinde. Ito ay isang bihirang pagkakataon ng symbiosis. Nung ang baliw na babae ay pumunta sa pawn shop para magtransaksyon, ako ay patuloy na nagmamasid. Hindi ko inasahan na siya ay magtatagumpay talaga. Makinig ka, Lolo Chen. Maswerte si Susu ngayon. Mas malaki ang kikitain ko. Ang gabing ito ay simula pa lamang. Yung mamamatay tao ay tiyak na nakatuon kay Susu. Ngunit siya ay nabigo. Ito ay nagpapatunay na ang epekto ng puppet na iyon ay talagang perpekto. Ang mga kuko ko ay malalim na sumiksik sa pader. Ganoon pala. Ito ay hindi lamang isang simpleng sakripisyo ng pagmamahal ng ina. Ito ay isang maingat na pinlanong balak. Matagal nang nakatutok si Ling Guodong kay Lin Wan. Isang natatanging kapalaran. Patuloy siyang nagmamasid. Sa ikawalang tindahan, ang pag-aalaga kay Susu ay hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil itinuturing niya itong isang banga ng kayamanan. Ang pagkulong niya kay Xiaoyu ay hindi dahil sa puot, kundi dahil itinuturing niya itong isang basurahan. Si Susu ang responsable sa pagtanggap ng lahat ng swerte sa front desk. Tumutulong kay Ling Guodong na kumita at umiwas sa kapahamakan. Umangat at umunlad. Si Xiaoyu naman ang responsable sa pagdadala ng lahat ng pasanin sa likod. Naghihirap, nagkakasakit at kahit namamatay para kay Ling Guodong. Ginagamit niya ang buhay ng dalawang bata para sanayin ang kanyang sariling kapalaran sa mahabang buhay. Si Ling Guodong ay galit na sinabi sa telepono. Alagaan mong mabuti yung batang yun. Medyo nanghihina na si Susu nitong mga nakaraang araw. Lalo na ngayong gabi. Siguro ay gumaling na siya doon. Bigyan mo siya ng pinakamagaling na antibiotics. Huwag mong hayaan siyang mamatay agad. Kung mamatay siya, kailangan kong maghanap na naman ng panibagong lalagyan. Ay naku, ang hassle naman yan. Tama ba, ligtas ba doon? Yung abandonadong pabrika ng bakal. Ako lang ang nakakaalam. Naalala ko ang salitang pabrika ng bakal. Pagkatapos ay unti-unting ibinalik ko ang tingin ko. Hindi ako pumasok ng basta-basta para patayin si Ling Guodong. Yung tinatawag na pabrika ng bakal ay siguradong mahigpit ang seguridad. Kung mamatay si Ling Guodong, maaaring magtaksil o magtungo sa ibang lugar yung mga nandito. Little fish, manatili kang matatag. Bago umalis, binusog ko ang dila ko. Pinakawalan ko ang isang patak ng dugo sa ibabaw ng bintana. Gumuhit ako ng isang nakatagong sumpa ng kamatayan. Nilaan ko na ang oras ni Ling Guodong. Pagkatapos, tumalon ako ng buong loob. Nawala sa dilim ng gabi. Pagkalipas ng kalahating oras, kanlurang suburb ng Hiching. Isang pabrika ng bakal na red light na matagal nang hindi gumagana. Sa kasalukuyan, maliwanag ang ilaw sa ikatlong palapag ng underground. Makikita ang isang napakalaking haula. Isang maliit na anino ang nakabaluktot sa bunto ng dayami. Ang tao ay si Tang Xiaoyu. Mukhang napakasakit ng kanyang kalagayan. Ang kaliwang binti ay may hindi natural na pagkakabaluktot. May butas ng dugo sa kaliwang balikat. Mahigpit niyang hawak ang kalahating piraso ng bulok na manto. Ngunit ayaw niyang kainin ito, dahil sa tabi niya, sa kulungan, nakalok ang isang mas batang bata, na may mataas na lagnat. Huwag matulog, Xiao Qiang. Nahihirapan si Tang Xiaoyu na ilipat ang katawan. Ibinigay ang kalahating bun. Kumain ka at hindi ka na malamig. Ate, masakit. Hindi masakit. Ate, bibigyan kita ng kwento. Noong unang panahon, may isang may-ari ng pawn shop. May suot siyang napakastilong salamin. Ikaw ba ang boss na iyon, tatay? Ang tatay ko ay isang superhero. Siguradong darating siya para iligtas tayo. Sa pagkakataong iyon, sa ibabaw ng kulungan sa bentilador, biglang bumaba ang isang pilang alikabok. Ang alikabok ay bumagsak sa sugat ng maliit na isda, at nagdulot ng bahagyang lamig na pakiramdam. Nagulat ang maliit na isda. Itinaas ang ulo na parang nakaramdam ng isang bagay. Sa sandaling iyon, sa kanyang mga mata na matagal ng tuyo, biglang napuno ng luha. Tatay, amoy niya, yung amoy ng lumang orasan sa pawn shop, at ang amoy sa katawan ng isang ulo na kuneho. Biglang binuksan ang pinto ng kabilang pawn shop. Nabuwal ako at sumugod sa counter. Ang kaliwang braso ko ay naging semi-transparent na kulay abo. Yun ay ang pagkalat ng kawalang saysay. Kung magtatagal pa ng 0 minuto, ang ganitong pagkawala ay kumakalat sa puso. Sa oras na iyon, ako ay ganap na magiging isang butil ng alikabok. Ilaw ng lampara. Sumigaw ako ng malakas. Sa sulok, isang nagkukunwaring patay na isang mata na puppet ang biglang gumalaw. Ito ay tumalon mula sa istante ng may tunog na kakada.
Mula sa tiyan, kumuha ito ng isang maliit na bote na puno ng tanso na berde. Ang laman ng botelya ay malapot na tubig. Kinuha ito mula sa ilalim ng milyong taong yelo. Droga ng pagtigil ng oras. Kahit na ito ay nakamamatay. Pero magagamit upang i-freeze ang sugat. Binuka ko ang takip ng botelya. Walang alinlangan. Diretso kong ibinuhos ang likido sa aking kaliwang braso. Bumangon ang puting usok. Parang inilagay ko ang kamay ko sa likido ng nitrogen. Sobrang sakit na nagkakaroon ako ng pangangalay. Matapos ang labis na sakit na tila punit ang puso. Tumigil ang pag-iral ng kaliwang braso. Nakakover ang sugat ng isang patong ng asul na yelo. Ganap na tumigil ang oras sa laman na ito. Panandali ang nailigtas ang buhay. Humihingal na ako ng malakas. Pinawis ang damit ko ng pawis. Pagkatapos, tiningnan ko ang ilaw na iyon. Ang liwanag ay parang maliit na butil. At naging kakaibang kulay na itim na purple. Ito ay senyales ng malapit ng mamatay. Hindi na kaya ng maliit na isda. Mga kaibigan, panahon na para magtrabaho. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking tingin ay agad na nagbago mula sa isang nasugatang ama. Naging isang tirano na namumuno sa oras. Pagkatapos, lumakad ako patungo sa malalim na bahagi ng pawn shop sa harap ng ipinagbabawal na vitrina. Kumuha ng isang itim na mahabang coat. Sa loob ng damit na ito, nakastitched ang daan-daang micro-pocket watch dials. Ito ang balabal ng gabi. Isuot mo ito. Maaari nitong baguhin ang daloy ng oras sa paligid. Hindi lang ito bala-proof, kundi maaari ring maging invisible. Pagkatapos, nagsuot ako ng espesyal na guwantes, na may dalawang madilim na ruby. Iyon ay bato ng pagkabulok. Makipag-ugnayan sa anumang bagay, ay kayang agad na pabilisin ang pagtanda nito ng 10,000 taon. Sa wakas, kinuha ko mula sa pinakamababang kahon ang isang napaka-eccentric na revolver. Napakahaba ng baril, na nakabalot ng kadena. Ang baril na ito ng tagapaglibing ay walang bala. Ito ay pinupuno ng aking sariling buhay. Bawat putok, nawawala ng isang taon ng buhay. Kapalit ng isang tiyak na pagkawasak ng sanhi at bunga. Kung gusto niyo talagang maglaro ng buhay, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo. Matapos akong magbihis ng maayos, tumingin ako sa litrato ni Xiaoyu. Hintayin mo ako. Kanlurang peri ng lungsod ng dagat. Pabrika ng bakal ng Hongguang. 10-10 pulang pinagmumulan ng init, na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng pabrika. Sa oras na ito, isang itim na lumang kotse, na parang isang galit na toro, ay direktang bumangga sa bakal na pinto, at pumasok sa loob ng pabrika. Ang nakakagimbal na tunog ng alarma ay biglang pumutok sa kalangitan ng gabi. May kaaway, may kaaway. Itutok ang apoy sa target na sasakyan. Dadadada. Saan mang dako, naglabasan ang mga dila ng apoy mula sa mataas na tor. Agad na naging salaan ang katawan ng sasakyan. Kasunod nito, sumabog din ang tangke ng gasolina. Nagsimula ang malaking apoy. Ang lider ng mga sundalong mandirigma, nangungusap ng malamig sa radyo. Kumpirmahin na patay na ang target. Pero sa sumunod na segundo, biglang nagkukumpol ang mga mata niya. Nakikita sa naglalagablab na apoy. Isang matangkad na anino ang unti-unting lumabas. Nang sumalubong ang apoy sa kanyang balabal, bigla itong huminto. Nang makita ito, ang kapitan ay nagulat at sumigaw ng takot at nagbabaril. Gamit ang rocket launcher. Sa susunod na segundo, isang ihil rocket ang diretso sa mukha ko. At hindi man lang ako tumingin pataas. Hinawakan ko lang ng bahagya ang kaliwang kamay ko. At pinulot ang papalapit na rocket sa hangin nang walang pag-angat ng ulo. Nabulok. Tahimik ang buong paligid. Lampas na ito sa kaalaman ng grupong ito ng mga bayarang sundalo. Monstro, siya ay isang monstro. Itinaas ko ang aking ulo. Ganito ba ang inyong paraan ng pagtanggap? Pagkatapos, itinaas ko ang kanang kamay ng tagapaglibing. Hindi ako tumutok sa sinumang partikular. Sa halip, itinuro ito sa pinakamataas na watchtower. Isang malakas na tunog ng baril ang umalingaw-ngaw. Walang bala ang lumabas. Ngunit ang gusali nitong reinforced concrete na watchtower. Sa sandaling iyon ay nagsimulang magkaruro. Sa loob lamang ng 3 segundo, ang mataas na tor ay parang buhawi ng buhawi na bumagsak sa buhawi. Ang mga sniper sa tuktok ng tor ay hindi pa nakapag-ingay ng kahit anong sigaw. Kasama ng gumuho ng mga guho ay naging alikabo. Gagawin ang lahat ng makakaya para pigilan siya. Ang natitirang mga bayarang sundalo ay nagmadali pababa na parang baliw. Sila ay mga profesional na mamamatay. Kahit na humaharap sa halimaw, kailangan pa ring isagawa ang misyon. Pagkatapos kong sabihin ito, bigla akong nawala. Ito ay pagbilis ng oras. Sa aking subyektibong pananaw, parang mabagal ang lahat sa paligid, parang kabibe. Nagtutungo ako sa gitna ng tao. Maingat na hinahaplos ang liig ng isang kawal. Biglang tumatanda ang liig ng tao. Isang uri ng pagkatalo na parang pagbawas ng dimensyon. Umuulan na naman. Pero sa pagkakataong ito, hindi ulan ang bumagsak sa plaza, kundi ang ulan, na may halong pulang putik na may kalawang. Pagkalipas ng 5 minuto, naupo ako sa harap ng elevator shaft papunta sa ilalim. Patay na ang kuryente ng elevator ng maaga. At ipinipisil ko ang kamay ko sa pinto ng elevator. Para bumalik ang oras. Ang naputol na circuit ay muling nakakonekta. Ang nasirang control panel ay bumalik sa dati. Ang elevator door ay naglabas ng maputlang liwanag. Pumasok ako at pinindot ang buton na FI3. Habang dahan-dahang bumababa ang elevator. Ding, bumukas ang pinto. Isang laboratorio na puno ng makabagong teknolohiya. At sa dulo ng laboratorio, nakatayo ang isang matandang nakasuot ng puting coat. Mukhang napakabait ng matanda. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ngunit agad kong nakita ang kanyang tunay na kalikasan. Ang oras ng taong ito ay magulo. Parang isang bola ng sinulid na nilaro ng pusa. Dito, umiti ang matanda at nagsalita. Maligayang pagdating, Ginoong Tang. Magpakilala ka. Ako ang punong tagapayo dito.
Maaari mo akong tawaging orasanero. Ikaw ay may kapangyarihan. Hindi ako ay siyentipiko. Ako ay isang mananaliksik na labis na interesado sa oras. Salamat sa kontribusyon ng inyong anak. Sa nakaraang 5 taon, kami ay nakagawa ng makabagong teknolohiya sa pagkuha ng oras ng buhay. Nang banggitin ang anak, bigla akong nagalit. Nasaan siya? Huwag magmadali. Pindot ng orasan ang remote control sa kanyang kamay. Biglang naging transparent ang mga pader sa paligid ng laboratorio. Sa likod ng mga pader ay may mga maliit na selula na parang pugad ng mga putakti. Sa bawat selula ay may nakagapos na bata. May ilan sa kanila na walang malay. May ilan namang nagdurusa at umuungol. May mga tubo pang nakatusok sa kanilang katawan. Ang mga tubo ay dumadaloy ang gintong, pulang, at kulay abo na likido. Ito ay isang farm ng tao. Hindi lang si Lin Goodong ang gumagamit ng maliliit na isda. Kumikolekta siya ng iba't ibang espesyal na kapalaran ng mga bata. Tinitingnan nila bilang mga baterya. Pinoproseso ang iba't ibang kapalaran para ibenta. Ang ganitong kabighani. Di ba? Ang orasan ay masayang nakabuka ang mga braso. Gusto ng mayayaman ng mahabang buhay. Nagbibigay kami ng likido ng buhay. Gusto ng mga politiko ng promosyon. Nagbibigay kami ng likido ng kapalaran. Gusto ng mga bituin na sumikat. Nagbibigay kami ng likido ng pag-ibig. Lahat ng ito ay nagmumula sa pinakamahalagang tuklas. Ang anak mong si Tang Xiaoyu. Siya ang perpektong tagapag-convert. Tanging ang kanyang katawan ang makakatagal sa ganong kalakas na kausal conversion. Ang ibang mga bata ay parang mga baterya lang. Samantalang siya ang pangunahing reaktor. Dapat kang mamatay, sigaw ko ng galit. Sasagutin kita ng isang baril sa isang iglap. Ang itim na liwanag ng tagapaghatid ng libing ay tumama sa gitna ng noo ng orasanero. Ngunit sa sandaling malapit ng tumama ang itim na liwanag, biglang nagbago ang hangin sa harap ng orasanero. Isang malinaw na hadlang ang humadlang sa suntok na ito. Ang itim na liwanag ay nagdulot ng alon sa hadlang. At pagkatapos ay nawala. Ang orasanero ay nag-alinlangan at umiling. Walang silbi. Dito ay naka-install ang time silence force field speaker. Sa kwartong ito, anumang atake na may kinalaman sa batas ng sanhi at bunga ay magiging neutralized. Boss Tang, ang iyong mahika ay hindi na epektibo dito. Naramdaman kong bumagsak ang aking puso. Sinubukan kong gamitin ang kapangyarihan ng pagkabulok sa aking kaliwang kamay. Tunay nga, nawala ang pakiramdam na parang ito ay bahagi ng aking katawan. Ang enerhiya sa loob ay parang isang stagnant na tubig. Hindi ko ito ma-activate. Ito ay isang bitag na nakatuon sa akin. Dahil hindi ko magagamit ang mahika. Kaya't gagamitin ko ang kutsilyo laban sa iyo. Hinugot ko ang isang matalim na militar na kutsilyo mula sa aking bewang. Tumuloy ako na parang isang leopardo. Maliwanag na hindi inasahan ng orasanero na makikilahok pa ako sa laban. Nagmamadaling pinindot ang alarma. Eksperimentong nilalang. Palayain ang eksperimentong nilalang. Kasabay ng kanyang sigaw. Biglang sumabog ang ilang pinakamalaking garapon sa magkabilang panig. Ilang halimaw na may taas na 2 metro. Na may mga kalamnan na nakabukol. Lumabas na may balat na kulay asul lila. Ito ay isang biochemical na zombie na ginawa gamit ang nabigong gamot sa oras. Umalis ka. Umusad ka. Isang slide kick ang ginawa ko upang maiwasan ang malakas na suntok ng halimaw. Pagkatapos ang kutsilyo sa aking kamay. Ay tumpak na pinutol ang mga litid ng paa ng halimaw. Wala akong balak makipaglaban. Dahil ang layunin ko ay iyon lamang. Kung mahuli niya lang ang orasan, makikita niya si Little Fish. Makikita niya si Little Fish. Nagsimula ang isang marahas na labanan. Pagkalipas ng 5 minuto, bumagsak ang huling halimaw. Ang itim na dugo ay bumaha sa sahig. Sumisid ako sa bangkay ng halimaw. Dahan-dahang nilalapitan ko ang orasan sa sulok. Huwag akong patayin. Pinipilit din ako. Si Lin Godong. Nakatapak ako sa dibdib niya. Isang kamay ko ay nakaharang sa kanyang mata. Ihatid mo ako sa pangunahing reaktor. Doon, tanging si Boss Lin lang ang may pahintulot na buksan ito. Ayoko ng mga dahilan. Buksan mo ito, o kaya't kukunin ko ang oras mo ng paunti-unti. Para makita mong nagiging sanggol ka, isang banta na mas nakakatakot kaysa sa kamatayan. Ganap na bumasag sa psikolohikal na depensa ng orasanero. Bubuksan ko. Umakyat siya sa harap ng control panel. Nag-input ng isang komplikadong password. Nakascan na muli ng iris. Kahong. Ang makapal na pinto ng haluang metal na kalahating metro ang kapal. Dahan-dahang bumuka sa magkabilang panig. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Sa wakas, itinulak ko ang pintor at pumasok sa pinto. Hindi masyadong malaki ang espasyo sa likod ng pinto. Ito ay isang bilog na silid na lihim. Puno ng yelo ang pader. Sa gitna ay may isang transparent na life pod. Dito, huminto ang aking mga hakbang. Nakatagilid ang kutsilyo sa aking kamay at nahulog sa lupa. Dahil sa loob ng life pod, ay may isang payat na anino na lumulutang. Siya ay si Xiaoyu. Puno ng mga tubo ang kanyang katawan. Makapal na makapal. Parang isang manika na nakabalot sa kable. Ang kanyang balat ay maputla, ang mga ugat ay malinaw na nakikita. Kahit na na-attach na ang kaliwang binti. Pero nananatili pa rin itong nakakurba. Ang sugat sa kaliwang balikat ay nananatiling dumudugo. Ang pinaka nakakatakot ay ang kanyang mukha. Yung dating mapaglaro at inosenteng mukha. Puno ng sakit. Kahit na sa pagkakakoma. Ang kanyang noo ay nakakunot pa rin. Parang dumaranas ng walang katapusang bangungot. Sa itaas ng life pod, nakatagilid ang 2 malaking screen. Sa kaliwang screen, ipinapakita ang mga vital signs ni Xiaoyu.
Mahina ang tibok ng puso at sobrang baba ng presyon ng dugo. Magulo ang mga alon ng utak. Sa kanang bahagi ng screen ay may ibang larawan. Iyon ay sa silid tulugan ng pamilya Lin. Si Susu ay mahimbing na natutulog na may bagong gintong kuneho. Ang kanyang mga senyales ng buhay ay malakas at malusog. Puno ng sigla. Sa pagitan ng dalawang screen, may isang makapal na pulang fiber optic cable na nakakonekta. Sa loob ng cable, bawat ilang segundo, may isang kumpol ng gintong liwanag na dumadaloy mula kaliwa patungong kanan. Isang kumpol ng itim na usok ang dumadaloy mula kanan patungong kaliwa. Ito ay nag-aalis ng dugo. Kinuha ang buhay ng maliliit na isda. Pampalit sa kapalaran ni Susu. Nanginig ako habang tumatakbo papunta sa banyo. Nakakapit ang mga kamay sa malamig na salamin. Biglang umalingaw-ngaw ang palakpakan sa loob ng silid. May isang hologram ang lumitaw sa itaas ng buhay na silid. Si Lin Godong ay nakasuot ng formal na suit. Nakangiti habang may hawak na pulang alak at nakatingin sa akin. Boss Tang, talagang pinahanga mo ako. Isang tao lang ang pumatay sa aking itim na gwardiya. At sinira ang plano ng orasanero. Humahanga ako. Bigla akong tumingin pataas. Ang aking mga mata ay puno ng galit. Lin Godong, papatayin kita. Kalma lang, Boss Tang. Mabuti pang huwag kang kumilos. Tingnan mo yung aparato sa ilalim ng paa ng anak mo. Tumingin sa ilalim ng life pod. Ito ay isang napakakomplikadong mekanikal na aparato. Parang isang malaking timbangan. Yung isang dulo ng timbangan ay nakakabit sa conveyor. Samantalang ang kabila ay nakakabit sa isang tangke na puno ng concentrated acid. Ito ay isang sistema ng shared life. Alam ko na gusto mong iligtas ang anak mo. Maging nais gamitin ang aking anak na babae para masira ang sumpa. Di ba? Kaya. Naglagay ako ng kandado. Naging nakakatakot ang ngiti ni Lin Godong. Napakasimple ng lohika ng sistemang ito. Ang tibok ng puso ni Susu ang switch ng oxygen machine ng iyong anak. Hanggat huminto ang tibok ng puso ni Susu, ang supply ng oxygen sa anak mo ay mapuputol. Sabay nito, ang tangke ng malakas na asido ay agad na injection sa buhay na silid, para mawala siya ng tuluyan. Sa kabilang banda, kung puwersahin mong sirain ang buhay na silid para iligtas siya, matutukoy na sistema na naputol ang koneksyon. Agad itong magpapadala ng high-frequency pulse kay Susu, at pasasabugin ang microchip na itinanim ko sa utak niya. Ang kanyang maliit na ulo ay mag-iinit. Pagkatapos kong marinig, para akong nagyelo. Ito na ang pinakahuling dilema ng tren. Ito rin ay isang perpektong buhol. Iligtas ang anak na si Susu, mamatay. Patayin si Susu, anak, mamatay. Puwersahang lutasin ang sitwasyon. Dalawa silang mamatay. Hindi ba't ito ay labis na kawalang pag-asa? Boss Tang, ikaw ang may kontrol sa oras. Akala mo ikaw ay Diyos. Ngunit ako ang may kontrol sa kalikasan ng tao. Alam kong ikaw ay isang taong may prinsipyo. At ayon sa aking kaalaman, si Susu ang tanging daan mo patungo sa buhay. O masasabing siya ay walang kasalanan. Ngayon, nasa iyo ang pagpipilian. Lumingon ka at umalis. Parang walang nangyari. Magpapatuloy ang iyong anak na magdusa dito. Pero makakapagpatuloy siyang mabuhay. Tinitiyak ko rin. Hanggang si Susu ay nabubuhay. Hawak ko ang hininga ng iyong anak. Sa katunayan, siya ang aking pinagkukunan ng yaman. Bumuhos ka. Kahit na ito ay para sa pagligtas o pagpatay. Ang resulta ay pareho tayong mawawasak. Matapos sabihin ni Lin Godong, gumawa siya ng isang galaw na parang nag-aanyaya. Ang holographic projection ay hindi nawala. Tinitigan niya ako ng tahimik. Parang tinitingnan ang langaw na nakakulong sa bote. At ako ay nakatayo na hindi gumagalaw. Ang aking paghinga ay lalong bumigat. Ang pagtaas at pagbaba ng aking dibdib ay parang sasabog. Tumingin ako sa maliit na isda sa buhay na silid. Ang maliit na isda ay tila nakaramdam sa presensya ng ama. Ang kanyang mga pilik mata ay kumilos ng kaunti. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Kumilos ang mga labi ng maliit na isda. Ngunit walang tunog. Ngunit naintindihan ko ang galaw ng kanyang bibig. Sinasabi niya na masakit si tatay. Ang mga salitang ito ay parang dalawang matulis na kutsilyo. 5 taon ng paghahanap. 5 taon ng pagkakasala. 5 taon ng pag-asa. Sa huli ay nagbunga ng, nakikita ko ang anak ko na pinapahirapan. At hindi ako makakilos. Ako'y umuungol ng buong puso. At isang suntok ang tinamaan sa lupa. Galit na galit ako kay Lin Godong. Pero mas galit ako sa sarili ko. Galit ako sa sarili ko kung bakit ko pinirmahan ang kasunduan noon. Galit ako sa sarili ko kung bakit meron akong ganitong nakakainis na kakayahan. Pero hindi niya mailigtas ang pinakamamahal niya. Sa oras na iyon, tinawanan ni Lin Godong. Hindi ka makapili. Ako na lang ang pipili para sa'yo. Lumuhod ka ngayon at humingi sa akin. Papayagan kitang bigyan ng mas maraming gamot na pampawala ng sakit sa anak mo. Ayos diba, sulit na sulit. Dahan-dahan akong tumayo. Biglang naging kalmado ang ekspresyon. Habang nakatingin sa holographic projection ni Lin Godong, may nakangiting malamig sa kanyang mga labi. Naabot mo na ang sukdulan ng pag-analisa sa pagkatao. Ngunit nakalimutan mong ano ang aking ginagawa. Nagmumukhang naguguluhan si Lin Godong. Ano ang gusto mong sabihin? Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay. Tumuturo sa sariling dibdib. Nandoon nakasabit ang isang relong paulit-ulit na umiikot. Orasan na umiikot pabalik. Ako ang nagmamay-ari ng pawn shop. Ang trabaho ko ay makipagpalitan. Kapag lahat ng daan ay nagsara na. Kapag pareho ng dead end sina G at B. Ako ang gagawa ng opsyon ni. Pagkatapos ay ipinindot ko ang takip ng relo gamit ang daliri ko. Nang makita ito, biglang nakaramdam si Lin Godong ng isang hindi magandang pakiramdam. Anong balak mong gawin? Dito ay may oras na tahimik na posisyon. Hindi magagamit ang iyong kakayahan.
Ang posisyon ay maaaring harangan ang mga supernatural na kakayahan. Ngunit hindi nito mapipigilan ang kapalit. Ang aking boses ay naging malambing at marangal. Parang isang hatol mula sa sinaunang panahon. Gusto kong makipagkalakalan. Hindi sa iyo, at hindi rin sa mga patakaran. Nakikipagkalakalan ako sa mismong oras. Bigla kong hinila ang relo sa aking lid, at piniga ito ng mabuti. Crack, nabasag ang relo. Maraming gintong gulong at mga spring ang sumabog. Naging isang pamilyar na buhawi na umiikot ng mabilis. Itinataas ko ang aking kaluluwa bilang handog sa oras. Bibilhin ko ang mahikang sandaling ito. Habang binibigkas ko ang salita, nagsisimula ng mag-apoy ang aking katawan. Biglang naging puti ang aking buhok. Nagsisimula ng magdugo ang aking balat. Mabilis na sumisiksik ang buhay sa gulong na iyon. Nabaliw ka na, mamamatay ka. Totally kang mawawala. Ha 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 ha. Mamatay, para sa anak. Kaya kong pumasok kahit sa impyerno. Bumagsak ka sa akin. Susunugin ko ang aking mga naglalagablab na kamay, at marahas na ipapasok sa gintong vortex. Tapos ay puwersahin kong hilahin ito sa magkabilang panig. Hindi ko ina-attack ang life pod, o si Susu, kundi ang punitin ang timeline ng espasyong ito, at pilitin ang maliit na isda sa kasalukuyan. Nabunutin mula sa causality loop na ito. Ihagis sa ibang oras. Ito ang huling pagbabawal ng pawn shop. Pagbansag ng oras, dahil ang oras na ito ay isang deadlock. Ipadala ka sa hinaharap, o ipadala ka sa nakaraan. Sa isang lugar na walang linggo-odong. Walang susu. Walang ganitong nakakapagod na kasunduan. Yung transparent na life pod ay nawala sa ilalim ng liwanag. Bigla na lang nawala, kasama ng mga isda sa loob. Tanging ang tubo na nagdadala ng nutrients ang natira. Nawala ng balanse ang timbangan. Ang asido sa pader ay bumagsak. Ngunit tanging hangin ang nakorod. Nang makita ito, si Linggo-odong ay umiyak ng desperado. Hindi ang aking punong salapi. At sa gitna ng mga guho, ako ay nananatili pa rin sa posisyon ng paghahati ng espasyo. Sa oras na ito, naging isang matandang may puting buhok na ako, na may mga kulubot sa mukha, malapit ng mamatay. Habang tinitingnan ang bakanting pwesto ng life pod, ngumingiti ng bahagya sa kagalakan. Takbo na, maliit na isda. Tumakbo ng malayo. Nilingon ko ang aking katawan. Humarap sa likod. Unti-unting naglalaho ang paningin. Pinilit ni Papa. Kasunod nito, parang nakita ko ang maliwanag na hapon na iyon. Narito na si Papa. Sa wakas, pinikit ko ang aking mga mata. Sa sandaling ako'y malapit ng mahulog sa walang hangganang dilim. Biglang may malamig na kamay na humawak sa aking kwelyo. Gustong mamatay, hindi ganun kadali. Hindi mo pa nababayaran ang utang mo sa pawn shop. Iyon ay mula sa nakaraang may-ari ng pawn shop, no? 8, nandoon pa rin ang mas mataas na nilalang. 3 taon pagkatapos, nagbago ang lungsod ng Haicheng. Isang malaking holographic projection ang nakasuspinde sa itaas ng lungsod. Paulit-ulit na ipinapakita ang logo ng Lin Group. Ito ay isang gintong orasan ng buhangin. Sa tuktok ng orasan ng buhangin, ay isang mata na nakatingin sa lahat ng nilalang. Walang mga pulubi sa kalye. Walang basura. Maging ang mga ilaw trapiko ay tila laging berde. Ang bawat tao ay puno ng saya. Dahil inilunsad ng Lin Group ang Good Luck Sharing Program. Kailangan lang bumili ng pansamantalang stocks o insurance para makakuha ng kaunting swerte. Lumalabas na parang kumikita ng pera at nananalo sa loto. Nawawala ang cancer. Ang mga milagro dito ay naging pangmasa. At ang pinagmulan ng lahat ay nakatuon sa langit na palasyo sa ulap sa sentro ng bayan. Ito ang bahay ng pinakamayamang si Linggo-odong. At tirahan ni Susu, ang dalagang hindi pa nag-aasawa. Ngunit ang daan 8 ay hindi makakatugma sa magarang mundo sa labas. Napuno ng liwanag, dingling na pinto ay itinulak. Ang pumasok ngayon ay hindi isang naluging sugarol, kundi isang lalaking nakasuit at nakalakad. Gagampanan ko ang aking konsensya. Palitan ang tiyak na tagumpay ng aking promosyon sa pagkakataong ito. Lalaking nakasuit. Mahusay na inilapag ang isang dokumento sa counter. Sa likod ng counter ay may isang lalaki. Siya sila utang pero hindi siya sila utang. Nakasuot pa rin siya ng madilim na kulay abong vest. Nakasalamin siya. Ngunit ang kanyang buhok ay puti na. Maayos na maayos ang pagkakaayos. Ang pinaka nakakatakot ay ang kanyang mga mata. Walang anumang emosyon sa loob nito. Walang awa. Walang kasakiman. Kahit walang pagod. Parang mga gear ng relo. Tumpak at malamig na mekanikal na pakiramdam. Ang kanyang kaliwang braso ngayon ay isang tanso na mekanikal na braso. Bawat kasukasuan ay masalimuot. Ang mga gear ay naglalabas ng bahagyang tunog na click. Konsensya B klase. Anak ng kaluluwa. Anak ng kaluluwa. Hindi maririnig ang boses nila utang kung lalaki o babae. Parang isang synthesized na elektronikong tunog. Inilabas niya ang mekanikal na kaliwang kamay. Diretsong pumasok sa dibdib ng elite na lalaki. Walang anumang labis na galaw. Isang maputlang puting bola ng liwanag ang naagaw. 10 taon sa kasalukuyan. Paglabag, pagkakakulong ng kaluluwa. Ang selyo ni Lautang. Ibinato ang isang itim na palatandaan ng kapalaran. Excited na kinuha ng mga elite na lalaki ang palatandaan at umalis. Nakatungo si Lautang. Patuloy na pinapahid ang isang bulsa orasan sa kanyang kamay. Tamang-tama ang galaw. Parang isang robot na nakaprogram na. Boss, yung isang mata na papet sa sulok ay maingat na sumilip. Sa loob ng 3 taon, hindi siya naglakas ng loob na magsalita ng malakas. Naabot ba ang ifig ngayon? Naabot na. Bahagyang umurong ang puppet.
Pero boss, ngayon ang araw na iyon. Anong araw? Kaarawan ni Ginoong Isda. Tumigil si Lautang sa pagpunas ng relo. Isang pulang daloy ng datos ang kumislap sa kanyang kaliwang mata. Walang ganitong tao. Patuloy na pinupunasan ni Lautang ang orasan. Nabahala ang puppet. Tumalon sa counter. Boss, paano mo siya makakalimutan? 3 taon na ang nakalipas. Ibinenta mo ang sarili mo sa pangunahing sistema para iligtas siya. Lahat ng iyong alaala, kinuha na lahat bilang bayad sa paglabag sa kontrata. Ngayon, para ka ng isang makina ng trabaho. Nagsimula ang proseso ng paglilinis. Natukoy ang ingay na nakakaabala. Huwag, makiinggit ako. Natakot ang puppets at nagtago sa ulo. Bumalik sila sa tambak ng basurang papel. Kasabay nito, ibinaba ni Lautang ang kanyang kamay. Nananatili pa rin ang walang anumang galaw sa mukha niya. Wala siyang puso. Ngayon, ang puso niya ay isang utang na may countdown. Noong 3 taon na ang nakalipas. Yung misteryosong nilalang, na nagbalik sa akin mula sa bingit ng kamatayan, siya ang nagpasok nito. Hindi mo pa nababayaran ang utang mo sa pawn shop. Kailangan mong magtrabaho bilang aking tagapamagitan ng 100 taon. Hanggang sa mabayaran ko ang halaga ng ipinagbabawal na sining na iyon. Ito ang aking wakas. Isang nabubuhay na patay, na tinatawag na walang hanggan. Itinuturing na bilanggo. Sa hardin sa itaas ng langit, isang batang babae na nakasuot ng puting lolita na damit, ay nakaupo sa duyan na nakatingin sa kawalan. Si Susie ay 8 taong gulang na ngayon. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang uri ng katahimikan na hindi akma sa kanyang edad. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang 4 na babae na nakaprotektang suot. Bawat isa ay may hawak na first aid kit at baluti. Lahat ay may hawak na first aid kit at baluti. Ang pinuno ng mga alalay ay nagsabi ng may paggalang. Ang pinuno ng mga alalay ay nagsabi ng may paggalang. Lumakas ang hangin, Ginoo. Lumakas ang hangin, Ginoo. Bumalik na sa loob. Inutusan kayo ni Ginoong Lin na huwag magkasakit. Kapag umubo kayo, bumagsak ang stocks ng Lin sa medisina. Hindi siya pinansin ni Susu. Ibinuka ang kamay upang hulihin ang isang paru-paro na dumaan. Ang paru-paro ay lumipad sa dulo ng kanyang daliri ng 1 sentimetro. At biglang nahulog at namatay. Dahil ang paru-parong ito ay may dalang maliit na pollen. Maaaring magdulot ito ng allergy kay Susu. Kaya't nag-activate ang kanyang defense mechanism. Automatikong nag-trigger. Pinatay ang paru-paro. Ang kamay ni Susu ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tinitigan niya ang patay na paru-paro. May mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Susu! Biglang narinig ang malakas na barito ng lalaki. Dumating si Lin Goodong ng malakas ang hakbang. Sa loob ng 3 taon, parang 1-0 taong mas bata siya. Sa bawat galaw, may aura siyang parang isang hari. Ngayong gabi ay ang selebrasyon ng Night of Miracles sa Haicheng. Lahat ng mga makapangyarihan sa mundo ay darating. Ikaw ang bida. Kailangan mong isuot ang damit na puno ng mga diamante. Tatay, talagang swerte ko ba? Siyempre, ikaw ay paborito ng langit. Bakit parang ang tahimik dito? Parang nagnakaw ng bagay ng iba. Mga walang kabuluhang iniisip. May nagsabi ba sa'yo ng kahit ano? Wala, pakiramdam ko lang iyon. Madalas akong managinip na may isang kuya. Nasa apoy siya. Nasa yelo siya. Nagmamalasakit siya para sa akin. Yung kuya na iyon, si Tang Xiaoyu kaya. Imposible, 3 taon na ang nakalipas. Pinadala siya sa chaos ng oras at espasyo. Sa ganung lugar, kahit ang mga atom ay pwedeng mapunit. Hindi na siya maaaring buhay pa. Ito ay isang bangungot. Kalimutan na lang natin. Pumunta sa makeup. Ngayon gabi, matatawa ka. Ang ngiti mo ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Parang isang puppet si Susu na hinila palayo. Pero sa sandaling siya ay humarap, tumingin siya sa malayong madilim na skyline. Tahimik siyang nananalangin sa loob, kung talagang may taong iyon. Bumalik ka na. Dalhin mo na ang mga gamit mo. Kunin mo na rin ang buhay ko. Sabi ng ulan sa Haicheng, bababa agad. Lalong malakas ang ulan ngayong gabi. Dumadagundong ang kulog. Parang hati ang langit na bumukas. Sa kanto ng Kalwalo, ang mga ilaw ng kalsada ay patuloy na kumikislap. Isang anino ang dumarating mula sa madilim na eskinita. Walang dalang payong. Walang dalang payong. Bumubuhos ang malakas na ulan. Ngunit otomatikong umiwas sa 3 pulgadang itaas ng kanyang ulo. Parang may isang hindi nakikitang pader sa paligid niya. Ito ay isang batang lalaki. Mukhang nasa 18 hanggang 20 anyos. Matangkad siya. Nakasuot ng isang luma at itim na balabal. Nakatakip ang hood sa kalahati ng kanyang mukha. May dala siyang isang mahahabang bagay sa kanyang likod. Nakabalot ito ng makapal na bendahe. Mabagal siyang naglalakad. Bawat hakbang ay maingat. Hindi magpapalipad ng tubig ang mga kalat na tubig sa ilalim ng paa. Sa halip, direktang mag-evaporate ito at magiging puting ulap. Pumunta siya sa pintuan ng pawn shop. Huminto siya. Tinitigan ang bagong itim na obsidian na karatula. Mula sa ilalim ng kanyang balabal ay may marahang pagtawa ng pang-insulto. Enye! Kainis! Bang, tinadyakan niya ang mabigat na pinto ng kahoy. Bumagsak ang pinto. Biglang itinaas ni Ginoong Tang ang kanyang ulo. Ang pulang ilaw ng kanyang mekanikal na kaliwang mata ay sumiklab. Babala, masamang pagpasok. Inilunsad ang mga pasilidad ng depensa. Tumayo si Ginoong Tang. Agad na nagbago ang anyo ng mekanikal na braso. Naging isang maliit na kanyon. Pakiusap, umalis ka na.
Nakatayo ang binata sa pintuan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang hood. Ipinakita ang kanyang matulis na mukha. May mahabang peklat siya sa kaliwang pisngi, na umaabot mula sa sulok ng mata hanggang sa baba. Ang pinakakitang-kita ay, ang kanyang buhok, halo-halo ang itim at puti, parang pinilit na tinamaan ng isang puwersa. Tinitingnan niya ang tatay na nasa likod ng counter, kalahating tao, kalahating makina. May bahid ng komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. 3 taon na ang lumipas. Nagawa mong maging ganito ang itsura mo. Nabagal ang prosesor ni Lautang. Nabigo ang pagkilala sa mukha. Walang tugma sa database. Malungkot na sinabi ni Lautang. Huling babala. Tumawa ng malamig ang binata. Nabigo ang pagkilala. Noon ko lang naabot ang ganyang taas. Ipinakita niya ang taas ng kanyang hita. Pero ang bagay na ito, dapat ay nasa database mo, di ba? Pagkatapos, ang batang lalaki ay humugot ng isang maruming bagay mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa counter. Ito ay isang laruan ng kuneho na may isang mata. Sa sandaling tumingin si Lautang sa kuneho. Ang buong katawan niya ay nanginginig ng labis. Isang alaala na pinilit na nakasara. Sinasalanta ang firewall sa ilalim ng lohika. Babala, error sa sistema. Pagtagas ng alaala. Reset. Si Lautang, humahawak sa kanyang ulo, naglalabas ng masakit na sigaw. Ang mekanikal na braso ay nagwawala. Hinahampas ang orasan sa mesa, nahulog sa sahig. Hindi pa naaalala. Si Tang Xiaoyu ay unti-unting lumapit sa counter. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Nasa gitna siya ng panahong iyon. Ginugol niya ang buong 10 taon. Sa labas, 3 taon ay katumbas ng 10 taon. Walang liwanag doon. Walang tubig. Tanging walang katapusang bagyo ng espasyo at oras at mga baluktot na halimaw. Ang sumusuporta sa kanya upang mabuhay ay ang kuneho na ito at ang pangako sa kanyang ama. Sino ka? Bakit ako nasasaktan? Lumapit si Tang Xiaoyu kay Lautang. Ako ang iyong nagpapautang. Mayroong nagnakaw ng aking kabataan at ng iyong buhay. Nandito ako para mangolekta ng utang. Biglang may ilang itim na anino ang sumulpot mula sa anino ng pawn shop. Sila ang mga bantay ng pawn shop. Mga puppet assassin na kontrolado ng sistema. Hawak nila ang mga matatalas na kutsilyo. Tahimik silang sumaksak sa likod ni Tang Xiaoyu. Mahal na binata, mag-ingat ka. Hindi man lang lumingon si Tang Xiaoyu. Hawakan niya ng pabalik ang mahaba at balot na balot ng benda sa likod. Biglang sumabog ang benda. Isang armas na may nakalalangong anyo. Lumabas sa kanyang kamay ang isang mahabang tabak na buong itim. Walang kinang ang talim, ngunit para bang kayang lunurin ang liwanag. Ito ang kanyang ginamit sa panahon ng bagyo ng oras. Gamit ang bolt ng isang dambuhalang oras na hayop upang gawing pang-ukit sa tabak. Tawag dito ay pagsalungat. Muling sumigaw si Tang Xiaoyu. Kumikislap ang liwanag ng espada. Nakatigil ang ilang anino ng mga tagapagtanggol sa kalawakan. Pagkatapos, nagsimulang mabilis na maglaho ang kanilang mga katawan. Biglang naging isang kalat ng itim na buhangin sa lupa. Pinutol ng espada ang oras. Tumingin si Old Dang nang walang imik sa eksenang ito. Ang lakas na ito ay lampas pa sa kanyang pinakamataas na punto noon. Si Tang Xiaoyu ay naglagay ng espada sa scabbard. Tapos na ang paglilinis. Pagkatapos ay hinawakan niya ang damit ni Lautang. Piliting niyang itinaas siya. Nang galit na sigaw si Tang Xiaoyu. Tumingin ka sa akin, ako si Tang Xiaoyu. Iyong anak na pinilit mong ipasa sa panganib. Ngayon, nararapat ka bang magsisi sa iyong ginawa noong gabing iyon? Ang sigaw na iyon, parang isang mabigat na martilyo. Matinding bumagsak sa isipan ni Lautang. Ang huling barikada, biglang kumurap ang mga mata ni Lautang. Namatay ang pulang ilaw ng kanyang mekanikal na mata. Pinalitan ito ng kalinawan na pag-aari ng tao. Ang luha ay biglang dumaloy sa malamig na mukha ng makina. Maliit na isda, nanginginig akong itinaas ang natitirang kanang kamay. Nais kong hawakan ang mukha ng anak, ngunit natatakot ako. Natatakot na ito ay isang panaginip. Ikaw, lumaki ka na. Ang taas mo na. Pag-usapan natin ang nakaraan mamaya. Yung utang na iyan. Kasama ang interes. Kailangan kong makuha ito ng buo. Gabi na ito ang katapusan ninyo. Huwag kang pumunta, Xiaoyu. Yung babae, si Susu ay walang kasalanan. At saka, si Lin Godong ngayon ay maihawak na kapangyarihang pambansa. Walang kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan ng oras at espasyo. Nang ako ay kinakain ng halimaw. Ako rin ay walang kasalanan. Binuksan ni Tang Xiaoyu ang sirang pinto. Pumasok sa malakas na ulan. Ngayon ako ang dealer. Sa gabing ito, ang pustahan na ito. Ilalagay ko ang buong Haicheng. Agad na bumagsak ang isang lilang kidlat. Na nagbigay liwanag sa nag-iisa at matatag na likod ni Tang Xiaoyu. Tinitingnan ko ang likod ng aking anak. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Ngunit labis akong proud. Pagkatapos, kinuha ko mula sa ilalim ng counter. Ang punong-puno ng alikabok na tagapaghatid ng libing. Na puppet. Nasa, boss. Dalhin mo ang aking trench coat. Pinunasan ko ang luha sa aking mukha. Nawala ang panghihina sa aking mga mata. Ang dapat gawin ng anak. Paano ako bilang ama ay makakapanood lang? Kahit na mamatay. Kailangan kong ipaglaban siya. Patuloy pa rin ang ulan sa Haicheng. Ngunit sa itaas ng ulap sa bulwagan ng salusalo. Pero parang mainit na araw tulad ng tagsibol. Dito ginamit ang pinaka-advanced na weather isolation shield. Pinaghiwalay ang malakas na ulan at kulog sa labas ng salamin. Ngayong gabi ay ang 2nd anibersaryo ng paglista ng Lin Group. Ang mga makapangyarihan at kilalang tao sa buong lungsod. Pati na ang mga miyembro ng royal family mula sa ibang bansa ay nagsasama-sama dito. Hindi sila maihawak na tsampan,
kundi isang espesyal na inumin na tinatawag na Golden Blood. Isang kagat lang, makakapanatili ng isang linggong pag-akyat ng stock market. Sa gitna ng lobby, nakatayo ang isang entablado na hugis pyramid. Si Susu ay parang isang pinong porselana na manika. Nakaupo sa tuktok ng pyramid. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatingin sa mga tao sa ibaba na humahanga sa kanya. Sa mga mata nila ay puno ng kasakiman. Si Lin Godong ay nakasuot ng puting tuksedo. Parang isang pari na nangangaral. Mga kaibigan. 3 taon na ang nakalipas sa Haicheng. Ito ay isang lungsod na puno ng mga hindi inaasahan at kapighasyan. Ngunit ngayon, tingnan ninyo ang mga baso ng alak sa inyong mga kamay. Tingnan ninyo ang kasaganaan sa labas ng bintana. Dahil mayroon tayong banal na berhen. Dahil hawak natin ang source code ng Diyos. Swerte. Umabot ang malalakas na palakpakan. May ilan pang lumuhod at sumamba kay Susu. Tumingin si Susu sa tanawing ito. Naramdaman lang niyang nakakadiri. Alam niya kung ano ang nasa baso ng gintong dugo. Iyon ay mula sa underground laboratory. Walang katapusang lakas ng buhay ng mga bata. Biglang kumislap ang ilaw sa bulwagan. Pagkatapos ay umingay ng malakas. Ang mataas na pintuan ng bulwagan, na sinasabing kayang humadlang sa pag-atake ng misele, ay biglang sumabog papasok ng walang babala. Sa gitna ng hangin, naging napakaraming makinis na kubo, at bumagsak na parang buhangin. 2 anino ang pumasok sa alikabo. Tahimik ang buong lugar. Ang mga mararangyang tao ay natatakot na pinipigilan ang kanilang mga bibig. Sumigaw ang sekretarya ni Lin Guodong, "Huwag nang sumigaw." Sino iyon? Nasaan ang mga gwardya? "Huwag nang sumigaw. Yung 800 mong bodyguard. Nabigyan ko na sila ng isang pagkakataon. Muling magbago ng buhay." Nakatayo si Lin Guodong sa ilalim ng entablado. Nangungulila ang mukha. Nilingon niya nang nakasimangot ang binata. "Tang Xiaoyu, talagang nakalabas ka na." Hindi pinapansin ni Tang Xiaoyu si Lin Guodong. Ngunit tuwid na nakatingin kay Susu. Biglang nayanig ang katawan ni Susu. Iyon ay nakita niya ng walang bilang sa kanyang mga panaginip. Sulok ng bibig ni Susu ay unti-unting umangat sa sandaling iyon. Iyon ay isang ngiti ng pagpapalaya. Harangan sila. Isang galaw ni Lin Guodong. Sa paligid ng salu-salo, biglang bumaba ang 12 malaking glass na kapsula. Bumukas ang pinto ng kapsula. 12 mandirigmang nakasuot ng gintong panangga ang lumabas. Hindi sila pangkaraniwang tao, kundi mga tagapag-alaga ng imperial na ginawa ni Lin Guodong. Ang 12 bantay ng Imperial Path. Sa bawat isa sa kanila, lahat ay nag-implanta ng espesyal na malakas na organ. Umisi si Lin Guodong at sabi, "Ano nang silbi mo kung ikaw ay isang tagalakad sa oras at espasyo?" Ang 12 taong ito, may dalang 100% na pag-iwas sa batas ng sanhi at bunga. Kahit gaano kabilis ang iyong espada, hindi mapipigilan ang maswerte. Patayin sila. 12 mandirigmang may gintong panangga, inalis ang kanilang laser sword. Naging 12 sinag ng liwanag. Tumama kay Tang Xiaoyu. Huminto si Tang Xiaoyu. Tinitigan niya ang isang mandirigmang nakasuot ng gintong panangga na nasa unahan. Kapag ang dulo ng espada ay nasa 3 pulgada lang mula sa kanyang kilay. Ayon sa nakatakdang kapalaran, dapat ay gagamitin niya ngayon ang tuso. Magkakaroon ng muscle spasms o mapuputol ang espada, upang maipit ang sulo sa pamamagitan nito. Ngunit si Tang Xiaoyu ay nagbitiw lamang ng isang galaw, nag-alis ng espada. Sa mundong ito, may iisang bagay lang na kayang lampasan ang kapalaran. Ito ay tadhana. Nagniningning ang itim na espada. Hindi iyon isang liwanag. Itim na linya. Hindi niya tinatabas ang bagay, kundi ang posibilidad. Sa isang iglap, pinuto ni Tang Xiaoyu ang mandirigmang nakasuot ng ginto. Ang tagumpay na nakaiwas sa hinaharap na linya ng oras. Matinding tinutukan ang katapusang kamatayan. Pagbabalik sa Agos. Yung mandirigmang nakasuot ng ginto na may 100% na kakayahang umiwas. Ang katawan ay nasa ere pa. Ngunit ang ulo ay lumipad na. Ang mga mata ni Lin Guodong ay lumaki sa takot. Isang malamig na bilang mula kay Tang Xiaoyu. Sa susunod na wala pang 1 minuto, ang tinaguri ang walang talo na Zodiac Guard. Lahat ay nakahiga na sa lupa. Ang mga bisita ay sumisigaw at nagtatakbuhan palayo. Parang isang grupo ng mga takot na baboy. At ako'y nakatayo sa likod. Kahit hindi ako masyadong kumilos, gamit lang ang mekanikal na braso. Nahuli ko ang ilang mga nagtatangkang sumalakay. At ibinalik ang kanilang edad sa pagiging sanggol. At pagkatapos ay itinapon sa tabi habang umiiyak. Tapos na ang paglilinis. Ibinuhos ni Tang Xiaoyu ang mga patak ng dugo mula sa kanyang kutsilyo. Isang hakbang-hakbang siyang lumapit sa pyramid. Sa wakas ay nag-alala si Lin Guodong. Kinuha niya ang isang espesyal na gintong baril. At walang tigil na pinindot ang gatilyo kay Tang Xiaoyu. Bang, bang, bang. Tumama ang mga bala kay Tang Xiaoyu. Ngunit parang pumasok ito sa tubig. Direktang tumusok sa kanyang katawan. Walang iniwang sugat. Siya ay isang pumapaimbulog na walang hanggan. Sa kalagayan ng labanan, ang kanyang katawan ay nasa pagitan ng pagkakaroon at kawalan. Lumapit si Tang Xiaoyu kay Lin Guodong. "Hindi ka makakataka sa swerte mong ikinahusga mo." Itinaas ni Tang Xiaoyu ang kamay. Hinawakan ang lieg ni Lin Guodong. Para bang inangat siya tulad ng isang bagay. Huwag akong patayin. May pera ako, maibibigay ko lahat sa iyo." "Hindi ako kulang sa pera. Gusto ko lang sanang magtanong sa iyo. Noong gabing iyon sa pabrika, naisip mo ba ang tungkol sa araw na ito?" "Ginawa ko ito para sa buong sangkatauhan. Ginawa ko ito para iligtas ang iyong buhay. Kailangan ko nang harapin ang taong iyon." Inihagis ni Tang Xiaoyu si Lin Guodong mula sa pyramid. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo. Tumingin kay Susu. Hindi siya gumagalaw. Walang sigaw. Hindi tumakas.
Tahimik siyang nakaupo. Tumingin kay Tang Xiaoyu habang unti-unting umaakyat. Si Tang Xiaoyu ay naglakad sa gintong mga baitang. Bawat hakbang ay mabigat na parang bundok. Sa wakas, nakatayo siya sa harap ni Susu. Itinaas ang itim na mahabang kutsilyo. Ang talim ay nakatutok sa lalamunan ni Susu. Nakatuon ang dulo ng kutsilyo sa lalamunan ni Susu. Kamusta, magnanakaw? Dumating ka na rin. Kuya, medyo nanginginig ang kamay ni Tang Xiaoyu habang hawak ang kutsilyo. Huwag mo akong tawaging kuya. Hindi ka karapat-dapat. Ipagpatuloy ni Susu ang hawak sa talim. Hilahin mo ng mabuti ang iyong leg. Nandito ka para kunin ang iyong bagay. Tama ba? Kunin mo na ito. Nagtaka si Tang Xiaoyu. Naisip niya ang napakaraming senaryo ng muling pagkikita. Maaaring siya ay humingi ng tawad. Maaaring siya ay umiyak. Ngunit hindi ko akalain na hihilingin niyang mamatay. Alam mo ba kung paano ko ginugol ang 3 taon na ito? Pakiusap. Ikaw lang ang makakapagwakas sa lahat ng ito. Sumisigaw si Susu. Biglang bumagsak ang kanyang katawan pasulong. Nais niyang sadyang tumama sa talim. Ngunit si Tang Xiaoyu ay instinctively umatras ng kalahating hakbang. Pagkatapos, ang buong langit na palasyo ay nagsimulang magalaw ng malakas. Nakahiga sa lupa si Lin Guodong. Hindi alam kung kailan siya nakarating sa isang control panel. Pinindot niya ang pulang pindutan. Kung ganun, sama-sama na kayong magwawasak. Biglang pumutok ang sahig ng bulwagan. Isang nakakatakot na presensya na nagdudulot ng hirap sa paghinga. Pumula-mula sa kailaliman ng lupa. Hindi iyon swerte. Hindi rin oras. Iyon ay pagsakop. Isang dambuhalang kamay na binubuo ng napakaraming kalawang na mga gulong ng orasan. Na nakatukod, mula sa mga bitak, matinding pinukol ang pundasyon ng pyramid. Kasabay ng paglitaw ng malaking pangil na iyon. Parang biglang nawala ang grabidad sa buong ulap. Natila instant na nawala ng bisa. Ang mga basag na salamin ng mga mesa at upuan ay nagsimulang lumutang pataas na parang walang grabidad. Isang tunog na hindi katulad ng sa isang nilalang ang umabot sa kalangitan. Pagkatapos ay umakyat ang halimaw, na may taas na 30 metro, parang isang mutated na gagamba. Ang katawan nito ay binubuo ng libu-libong mga sirang orasan. Sa kanyang likod, naka-embed ang napakaraming kaluluwa. Iyon ang mga kaluluwa ng mga bata sa laboratorio sa nakaraang 3 taon. Sila ang bumubuo sa pangunahing galit ng halimaw na ito. Ito ang panghuli na sandata ni Lin Guodong. Tagakain ng oras, anumang bagay na kanyang nahawakan. Sa isang iglap ay dadaan sa bilyong taong agos ng panahon. Diretsong nagiging wala. Tatay, umatras ka. Napakabilis ng reaksyon ni Tang Xiaoyu. Hinawakan ang nahuhulog na si Susu. Ibinato niya sa akin. Inilabas ko ang aking mekanikal na braso. Matatag kong nahuli si Susu. Tumingin ako sa halimaw. Nabago ang kanyang mukha. Ano itong mga kababalaghan? Ito ay bunga ng karma. Sa oras na ito, ang malaking mata ng Maninila ay nakatuon. Naamoy niya ang amoy mula kay Tang Xiaoyu, na nagmula sa kakaibang pangyayari sa pagitan ng mga oras. Sa susunod na segundo, biglang sumugod ang Maninila. Agad na itinaas ni Tang Xiaoyu ang kanyang kutsilyo upang humarang. Ang malaking puwersa ng impact ay agad siyang itinapon palayo. Naramdaman ni Tang Xiaoyu na ang kanyang kamay na humahawak ng kutsilyo ay mabilis na tumatanda. Ang balat ay nagiging tuyot. Isda. Huwag ka nang lumapit, hindi ka na marami pang oras. Bumagsak lang siya, mawawala na. Mukhang kailangang magpaka-epiko na tayo. Pagpapalawak ng sakop. Impyernong walang katapusan. Nakatuon sa kanya. Biglang sumabog ang itim na apoy. Ginawang itim at puting mundo ang buong bulwagan ng handaan. Ito ang kanyang natutunan sa pagitan ng mga oras. Isang natatanging kasanayan. Pinipilit na hilahin ang paligid. Sa dimensyon ng pagtigil ng oras, si Tang Xiaoyu ay naging isang itim na alon ng liwanag, na tumakbo patungo sa Maninila. Ang liwanag ng espada ay bumagsak na parang ulan. Bawat putol ko ay eksaktong tumama sa katawan ng halimaw. Ang kaluluwa sa likod ng halimaw ay umaatungan ng malakas. Ngunit hindi talaga epektibo ang mga atake ko. Pinutol ang isang kamay niya. Biglang tumubo uli ang dalawa. Walang katapus-tapusan ang kanyang kakayahan sa paggaling. Dahil nakakonekta siya sa buong transportasyon ng lungsod ng dagat. Hanggat may tao pang nagbubukas ng swerte sa lungsod ng dagat, siya ay may walang katapusang enerhiya. Hindi mapatay si Wang Xiaoyu na humihingal. Ang kanyang core ay hindi nasa katawan. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo kay Lin Guodong. Si Lin Guodong ay nakatago sa likod ng proteksyon ng control panel na nagtatawa. Walang silbi. Hanggat si Susu ay buhay pa, ang tagapaglamon ay walang talo. Si Susu ang responsable sa pag-absorb ng swerte. Siya ang responsable sa paglunok ng malas. Sila ay iisa. Nalaman ko na ako pala ang puso ng halimaw. Hindi. Hindi na pwedeng ganito. Si Susu, bumalik ka. Gusto kong mahuli siya. Ngunit biglang sumiklab ang nakakasilaw na gintong liwanag mula kay Susu. Iyon ang naipon na swerte sa loob ng 3 taon. Si Susu ay parang isang gintong bulalakaw. Diretso siyang sumugod sa yakap ng Maninila. Gusto mo bang kumain? Kung ganoon, lahat ay para sa iyo. Yumakap si Susu sa malaking ulo ng halimaw. Gamit ang kanyang dumudugo na pulso. Mahigpit niyang pinindot sa sirang orasan. Iyon ay dugo ng Diyos. Ito ang pinakamatinding swerte sa mundong ito. At ang tagasalo ay ang pinakamatinding kapahamakan.
Kapag ang positibo at negatibong enerhiya, nagkabanggaan ng napakalapit, anong mangyayari? Hindi. Si Lin Godong ay nagbigay ng desperadong sigaw. Kasunod ng isang malakas na tunog. Tahimik na ang mundo. Isang puting liwanag ang umikot sa paligid ni Susu at ng Maninila. Agad na kumalat. Nagbigay ang Maninila ng huling sigaw ng pagdadalamhati. Ang katawan nito ay mabilis na naglaho sa puting liwanag, kasama ang mga masakit na kaluluwa sa likuran. Sa sandaling ito, nagpakita siya ng mapayapang ngiti, at unti-unting naglaho bilang mga bituin. Ito ang buhay ni Susu, na ginamit upang linisin ang halimaw na ito. Susu! Si Tang Xiaoyu ay parang nababaliw na tumalon sa puting liwanag. Ang kanyang balat ay nasusunog ng puting liwanag. Ngunit hindi siya nagmamalasakit. Inilabas niya ang kanyang kamay. Sa gitna ng liwanag, nahawakan ang maliit na anyo na unti-unting nawawala. Si Susu ay naging kalahating transparent na. Ang kanyang katawan ay nagiging purong enerhiya. Tumingin si Susu kay Tang Xiaoyu na pumasok. Ngumiti siya sa kanyang kapatid. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng swerte ko. At saka, pasensya na. Pagkatapos, nagsimula nang magbuwal ang kanyang katawan. Naging napakaraming gintong paru-paro. Huwag kang umalis, hindi kita papayagang mamatay. Sumigaw si Tang Xiaoyu. Ayaw niyang mangutang sa sinuman, lalo na sa buhay ng batang ito. Bigyan mo ako ng pagkakataong baliktarin ito. Tang Xiaoyu biglang ginamit ang itim na espada. Ang huling lihim ng kabaliktaran ng Agos. Inilagay niya ang espada sa kanyang puso. Hindi ito pagpapakamatay. Gusto niyang ibalik ang walang katapusang buhay na kanyang nakamit, na umaagos pabalik sa kanyang katawan. Tang Xiaoyu humarap at sumigaw. Tulong, lolo. Naiintindihan ko na ang lahat sa isang iglap. Mga baliw, kayong dalawa ay mga baliw. Kahit na nagmumura ako, hindi ako nag-atubiling tumakbo papunta sa inyo. Itinaas ang mekanikal na braso. Itinataas ang kapangyarihan ng puso ng utang sa pinakamataas. Pagbabalik ng oras na duet. Mag-ama, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Isang pagpapalabas ng buhay. Isang pagbalik sa nakaraan. Itim na liwanag at kulay abong liwanag. Piliting ipasok ang naglalaho ng gintong liwanag sa loob. Ito ay pakikipagkumpetensya sa kamatayan. At pakikipaglaban sa mga patakaran ng tadhana na kumokontrol sa lahat. Lin Godong, tapos na ang panahon mo. Habang naglalabas ng lakas ng buhay si Tang Xiaoyu, ay bigla siyang humampas ng isang alon ng espada. Natuwirang tumama kay Lin Godong sa malayo. Sa pagkakataong ito, walang swerte na nagprotekta. Nang dumaan ang alon ng espada, kasabay ng pagkamatay ni Lin Godong, ang buong sistema ng kapalaran sa ulap ay tuluyang gumuho. Ang mga ulap sa langit ay naglaho. Sumilip ang matagal ang hindi nakikitang araw sa langit ng syudad ng dagat. Nakalusot sa sirang salusalo. Nakahiga si Tang Xiaoyu ng pagod na pagod sa sahig. Wasak na ang mekanikal na braso ni Lao Tang. May usok na itim. Sa gitna nila, isang batang babae ang nakayuko. Natutulog. Numiti ang pilik mata ni Susu. Dahan-dahang nagmulat ng mata. Tinitingnan niya ang asul na langit. Tinitingnan niya ang kapatid na may puting buhok sa tabi niya. Muling tiningnan ang sarili niyang kamay. Gumaling na ang sugat sa kanyang kamay. Sinubukan niyang humawak sa hangin. Isang karaniwang dumaan lang. Dumapo ang langaw sa kanyang dulo ng daliri. Pinagpag ang kanyang paa. At pagkatapos ay lumipad palayo. Ganito ang pagiging ordinaryo. Biglang umiyak si Susua. Iyon ang pinakatotoo, pinakamalakas, at pinakamalayang iyak. Sa Haicheng sa loob ng 3 taon. Ika-7 araw matapos mamatay si Lin Godong. Wala nang suporta ng kapital ng kapalaran dito sa Haicheng. Nahulog sa isang kolektibong yugto ng reaksyon. Ang mga tao na nabubuhay sa swerte. Lahat ay bumalik sa pagiging ordinaryo. Sa ikawalong eskinita, nakasara ang pinto ng pawn shop. Nakadisplay ang karatulang sarado sa loob ng 1 linggo. At sa malalim na bahagi ng eskinita, may isang maliit na bakuran. 3 silang nagkakasalo sa hapagkainan. Lahat ng paghihirap noong nakaraan ay pinakawalan na. Nabuwag na ang mga tanikala. Natapos na ang sanhi at bunga. Simula ngayon, walang masamang kapalaran na gagambala. Walang masamang kapalaran na kailangang bayaran. Magkasama ang mag-ama. Tahimik ang dalaga. Karaniwang buhay ay ang pinakamainam na pagtubo sa natitirang buhay.